Kumusta? Ako ang Updated Weeb, nagbabalik para sa chapter 188 ng Jujutsu Kaisen. Kalalabas lang ng Jujutsu Kaisen 188 Early Scans and Translation at sa puntong ito ay naabot na natin ang ikatlong chapter ng paglalaban ni Kashimo Hajime at Hakari Kinji mula sa chapter 186, 187 at ang chapter na ito na 188 na tatalakayin natin. Ang chapter na ito ay nagko-contain ng mas kaunting pages kumpara sa mga naunang chapter, ngunit sinisigurado ko sa inyo na hindi kayo madidisappoint dahil walang nasayang na kahit isang panels sa chapter na ito. As expected, hindi pa rin tayo binigo ni Gege Akutami sa napakaraming pasabog sa gitna ng laban ni Kinji Hakari at ni Kashimo Hajime. At may nakita din tayong konting plot holes na maaaring translation errors dahil ang scans na ito ay early scans pa lamang. Dahil tulad ng nasabi natin, ang official release ng chapters ng Jujutsu Kaisen ay supposed to be Sunday. Subalit Biyernes pa lamang ay may nakuha na tayong early scans na usually mas prone to errors compared to the official chapter releases. O maaari din namang isa itong revelation ng cursed technique ng isa sa mga karakter na nasa chapter na ito. Gayunpaman ay huwag na nating patagalin at simulan na natin ang pagtalakay sa chapter na ito. Kaunting recap mula sa chapter 187 ay nakita nating bumalik na nga ang infinite amount of cursed energy ni Hakari at tinapatan naman ito ng napakaraming amount din ng cursed energy ni Kashimo Hajime. Habang sinasabi niya na papatayin niya si Hakari habang siya ay nasa immortality state. Kung hindi ka pa nakaka-follow up sa mga pangyayaring ito, ay siguraduhin mong napanood mo na ang review natin ng chapter 187 ng Jujutsu Kaisen. Proceeding to chapter 188, ay makikita natin ang lyrics ng If You Stand Over There na theme song ng Pure Love Train na ginagamit ni Kinji Hakari sa kanyang domain expansion. Isa itong malaking factor sa kanilang paglalaban dahil nga ang tunog na ito ay nagsisilbing countdown o timer ng infinite cursed energy ni Kinji Hakari na kapag tumigil ito ay nangangahulugang tapos na ang kanyang infinite cursed energy. Sa pagpapatuloy ng laban ni Kinji Hakari at ni Kashimo Hajime ay makikita nating tumatakbo ang dalawa sa isang napaka-extraordinaryong bilis na kung papansinin natin ay si Kashimo Hajime ay ang tumatakbo palayo habang si Kinji Hakari ay humahabol sa kanya. Maaaring nagtataka kayo kung bakit tumatakbo itong si Kashimo Hajime habang sinasabi niya na papatayin niya si Kinji Hakari habang siya ay nasa immortality state. Ipapaliwanag ang lahat ng yan mamaya sa gitna ng kanilang paglalaban. Habang tumatakbo ang dalawa ay nakaikot na sila sa isang tambak ng shipping containers na sinuntok ni Kinji Hakari upang tumama ito kay Kashimo Hajime. Subalit, sinuntok din ito pabalik ni Kashimo Hajime. Pinagpatuloy nila ang pag-atake sa gitna ng shipping container na ito na nagbistulang para ng punching bag na patuloy ang pagnipis hanggang sa point na mapulverize na ito sa gitna ng atake ng dalawa. At dahil nga napansin ni Kinji Hakari na manipis na ang shipping container ay agad niya nang inatake itong si Kashimo Hajime. Subalit, nakatalon si Kashimo Hajime at naiwasan ng kanyang suntok habang kina-counter naman siya ng isang downward sweeping kick na bahagya lamang tumama sa mukha ni Kinji Hakari, kaya naman hinampas naman siya ng hawak ni Kashimo Hajimeng pinto ng shipping container na dahilan kung bakit nabalatan ang mukha nitong si Kinji Hakari habang nakita natin na halos madurog na nga ang kanyang ilong at fully exposed na ang kanyang ngipin at mata dahil nga nakalabas na ngayon ang kanyang muscular structure. Subalit agad din itong bumalik dahil nga sa infinite cursed energy ni Hakari na nagbibigay sa kanya ng passive reverse curse technique. Dito ay ine-reveal kung ano ang kahinaan ng reverse curse technique at ang dahilan kung bakit ang pinupunterya lamang ni Kashimo Hajime ay ang ulo ni Kinji Hakari. Dahil daw, ang ulo ang pinanggagalingan ng reverse curse technique kumpara sa cursed energy na nanggagaling naman sa stomach ng user nito. Kaya naman naisip ni Kashimo Hajime
na wasakin at durugin ang ulo ni Kinji Hakari dahil kahit gaano pa kalakas ang kanyang reverse curse technique, kung wasak na at durug na ang kanyang ulo ay hindi na ito gagana pang muli at siya ay mamamatay. Matapos yon ay finokus na nitong si Kashimo Hajime ang kanyang curse technique na lightning sa ulo ni Kinji Hakari. Pinaplano niyang ipunin ang lahat ng kanyang cursed energy sa ulo ni Kinji Hakari upang mapasabog ang kanyang utak at para matigil na ang kanyang reverse curse technique na hahantong na sa kanyang kamatayan. Agad naman itong napansin ni Kinji Hakari at nakita din niya ang notice mula sa kanyang curse technique na nagsasabing siya ay malapit ng mamatay. Kaya naman, bago pa completely sumabog ang kanyang ulo, ay ginamit niya na agad ang kanyang reverse curse technique mula pa lamang sa pinakamaliit na damage sa kanyang utak na nagsilbing dahilan kung bakit napatigil niya ang curse technique na in-inflict sa kanya ni Kashimo Hajime at inilabas niya ang lahat ng cursed energy na ito sa kanyang ilong. Sa gantong paraan ay napigilan niyang mamatay dahil nga mula pa lamang sa pinakamaliit na damage na nangyari sa kanyang utak ay hinil niya na agad ito at hindi niya na inintay na magkaroon ng fatal damage na maaring dumating sa point na kung saan ay hindi niya na kayang i-execute ang kanyang reverse curse technique. Ngayon, kung matatandaan natin sa previous chapters, ay nasabing hindi marunong gumamit ng reverse curse technique itong si Kinji Hakari. Subalit, sa chapter na ito ay nagamit niya ang reverse curse technique out of his own will. Paano niya nagamit ang reverse curse technique nang hindi gumagana ng passive lamang kung hindi siya marunong gumamit nito? Maaari bang inipon niya ang lahat ng kanyang cursed energy amount sa kanyang utak na maaring naging dahilan kung bakit agad na nagkaroon ng reverse curse technique sa isang minimal na damage pa lamang? Pero maaari ding isa lamang itong translation scans dahil sa nasabi nga nating ito ay early translations pa lamang. O maaari ding isa itong error sa ating author na si Gege Akutami. Hindi pa natin alam ang lahat ng yan at siguradong magbibigay naman si Gege Akutami ng impormasyon tungkol sa chapter na ito. Dahil siguradong mapapansin din ito ng iba pang Jujutsu Kaisen readers na magpapatuloy ng paglaki ng issue na ito hanggat hindi pa ito nabibigyan ng tamang rason. Ngunit looking at the brighter side, maaring isa din itong sekreto ng curse technique ni Kinji Hakari na kung saan ay merong kondisyon na nagbibigay sa kanya ng abilidad upang gumamit ng reverse curse technique. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay sumigaw itong si Kinji Hakari na muntik na nga daw siyang mapatay nitong si Kashimo Hajime kung hindi niya agad nagawa ng paraan ang atake ni Kashimo Hajime na ang purpose ay ang pagpapasabog ng kanyang utak. Ngunit sa puntong ito ay 8 segundo na lamang bago matapos ang infinite cursed energy ni Kinji Hakari. Kung mapapansin natin ay alam na alam din ito ni Kashimo Hajime. Talagang napakaangas din nitong si Kashimo Hajime dahil biruin nyo, nagawa niya pang bilangin at completely aware siya sa 4 minutes and 11 seconds na ito na maaaring mula sa simula pa lamang ng laban ng pagkakaroon ng infinite cursed energy ni Kinji Hakari ay nagsisimula na siyang magbilang. Matapos yon ay agad na nag-engage na naman ang dalawang ito sa close quarters hand-to-hand combat na kung saan ay makikita nating si Kashimo Hajime naman ang nasa losing side. Dahil nga hindi na nag-hold back itong si Kinji Hakari dahil 8 segundo na lang ang natitira sa kanyang infinite cursed energy. At napansin din niya na ang atake ni Kashimo Hajime na gumagamit ng lightning ay nagko-cool down at nagte-take time bago muling magamit. Kaya naman ngayong kagagamit pa lamang ni Kashimo Hajime ng kanyang curse technique ay alam ni Kinji Hakari na hindi niya pa ito magagamit muli. Kaya naman sinusulit niya na ang oras na ito upang tapusin na ang buhay nitong si Kashimo Hajime. At hindi rin siya natatakot dahil nga meron pa siyang infinite cursed energy na magbibigay sa kanya ng reverse curse technique. At nagbibigay din ito sa kanya ng additional na attack power dahil nga nire-reinforce niya ang kanyang katawan ng infinite cursed energy na ito.
Ngunit nang magsimula ng magmukhang mabugbog ng napakalala nitong si Kashimo Hajime, ay mayroon pa palang nakatagong atake na naman sa kanyang arsenal. Mula sa isang napakataas na point of view sa kanilang pinaglalabanan na kung saan ay makikita natin ang napakadaming shipping containers, ay makikita tayong lightning na nagtatravel mula sa isang napakalayong area mula sa kanilang pinaglalabanan papunta sa kanila mismo. Ito pala ay ang staff ni Kashimo Hajime na iniwanan niya ng napakadaming amount ng discharge, kaya naman nagre-release ito ng electricity. At dahil sa return stroke ng lightning, ay nakokontrol niya ito pabalik sa kanya na nagke-create ng isang napakalakas na line of attack mula sa kanyang staff papunta sa kanyang kinaloroonan. Ang path of lightning na ito ay dumaan sa gitna ng tiyan ni Kinji Hakari na nagsilbing dahilan ng pagkawasak ng parteng ito ng kanyang katawan. Sa panels ay makikita na natin ang kanyang ribs at organs na nalalaglag mula sa kanyang tiyan dahil nga sa napakalaking area na natanggal sa kanyang stomach. At ang masakla pa dito ay tapos na ang kanyang infinite cursed energy duration. Ibig sabihin ay wala na siyang reversed curse technique at hindi na siya maghihil pa. Habang si Kashimo Hajime naman ay nakadungaw sa kanyang wasak na katawan at sinasabing tapos na ang kanilang laban. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita niyang si Hakari Kinji ay gumamit na naman ng domain expansion. Hindi makapaniwala si Kashimo Hajime na sa kabila ng kondisyon na ito ng katawan ni Hakari Kinji ay nagagawa pa rin niyang mag-deploy ng isang domain. At dito na nagtatapos ang chapter sa isang panel na nakalagay ang pangalan ng domain expansion ni Hakari Kinji na Restless Gambler. Napakaganda ng progression ng laban na ito sa gitna ni Hakari Kinji at ni Kashimo Hajime. Sa tatlong nagdaan na chapter ay hindi pa rin tayo nabibigo sa napakagandang mga turn of events sa kanilang laban. Napaka-unpredictable lang lahat ng pangyayari sa gitna ng dalawang ito, na sa pagpalit ng kada chapter ay papalit-palit din ang mga nagmumukhang dominanteng karakter. Ngunit sa kalagayang ito ni Hakari Kinji na kung sa isang normal na tao ay patay na dapat, ay maide-deploy pa nga ba niya ang kanyang domain expansion? Dahil kung hindi, ay siguradong ito na magiging katapusan ng kanilang laban at ng kaniyang buhay. Kung successfully naman niyang maide-deploy ang kanyang domain, ay aabot ba ang kanyang infinite cursed energy para mahil ang kanyang katawan? O maaari din namang mamatay na siya agad bago pa niya mahit ang kanyang jackpot? At sigurado din namang hindi lang titingin si Kashimo Hajime habang unti-unti siyang nagro-roll para sa mga jackpot na ito. Dahil based sa mga chapters na ito, ay mukhang ito na ang last resort o ang pinakahuling atake ni Kashimo Hajime na pinaplano niyang makakapatay kay Kinji Hakari. Assuming na ma-deploy ni Kinji Hakari ang kanyang domain expansion, ay makukuha niya na ngayon ang faster spins at hindi na ang increased probability. Dahil based sa official chapter release, ang increased probability ay nakukuha lamang mula sa mga odd numbers na nakukuha sa jackpot. At ang nakuha ni Kinji Hakari sa pinakahuling jackpot na kanyang nakamit ay number 6, meaning ito ay even number. At ang mga jackpot na nagmula sa even number ay nagre-result sa faster spins, na napakaangkop sa sitwasyon dahil nga sa napakalubhang kondisyon ngayon ni Kinji Hakari. Subalit mayroon itong napakalaking downside dahil kumpara sa increased probability na iisa lamang na jackpot lamang ang babagsakan, ang faster spins ay maaring magresulta sa isang normal phase na walang maitutulong kay Kinji Hakari, lalo pat nasa isang dire life and death situation na si Kinji Hakari. Subalit considering na nagkaroon na siya ng napakadaming increase in probability sa kanyang naunang dalawang jackpot, ay mataas ang tsansa na makahit pa siya ng panibagong jackpot instead ng normal phase. Ang kailangan lamang niya ay mahit ang jackpot as soon as possible dahil nga kung hindi niya agad ito makukuha, ay maaaring mamatay na siyang agad dahil sa kanyang tinanggap na atake. Pinapakita lamang sa laban na ito kung gaano kaimportante ang experience
sa pakikipaglaban. At kung gaano ka-prepared itong si Kashimo Hajime na maging sa pakikipaglaban niya kay Kinji Hakari na may immortality state ay nagmumukhang siya pa ang magwawagi. Alam kong hindi na rin kayo makapag-intay sa susunod na mangyayari sa laban na ito. Ngunit wala tayong magagawa kundi ang antayin ang chapter release ng chapter 189. Kung nagustuhan mo ang videong ito, siguraduhin mo nang naka-like and subscribe ka na para palagi kang updated sa tuwing magkakaroon tayo ng latest chapter release review. At para palagi ka na ring aware sa latest timeline ng Jujutsu Kaisen series. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.